Whirlpool oven toaster na kung saan madalas natin itong makikita sa ating kusina kasi nga mas mabilis itong gamitin kumpara sa mga kalan. Saksak mo lang siya sa kurente, ayos na, pwede ka na dito mag-init. Ginagamit lang kasi ito pag halimbawa may mga tira-tira ka na pagkain. Ito yung pinakamabilis na way para mag-init ka ng mga kung ano-ano na tira-tira na pagkain. Gaya nito, gusto ko lang magkape, 1 o 2 minutes, pwede na, init na yung tubig. Paalala lang po, pag gumamit kayo ng oven, dapat yung required lang na plastic ang dapat dito. Hindi mo dapat lagyan ng kung ano-ano, yung halimbawa foil o kaya kutsara. Kasi masisira yung unit natin. Kagaya nito, wala na siyang power. So pag gumamit kayo nito, dapat yung required lang niya, yung mga plastic, yung makakapal na plastic. Pag naglagay ka ng plastic or gusto mo lang mag-init ng mga malalamig na pagkain, huwag mo isama yung kutsara o kaya huwag mong balutin ng foil, yung tin foil ba tawag nun. So bawal na bawal yun kasi masisira yung natin, magnetron o kaya ang tawag nito transformer. Basta ingatan lang natin para magtagal yung unit natin. Sa lugar natin medyo madilim kaya pasensya na po kayo kung hindi masyadong klaro yung natin. Madilim kasi yung natin lugar. Gusto ko lang din tong i-share kasi hindi naman to masyadong damage talaga. Baka ganito yung problema din sa unit niyo. Whirlpool to siya, 201. Black ang kulay. Ito yung magnetron natin, tsaka ito naman yung transformer, tsaka yung capacitor. So ito lang yung tatlo muna yung i-check natin. Kasi nga wala siyang power So yung iba pag okay ito siya, yung iba tubi palo na lang. So una muna natin i-test yung magnetron. Kasi madalas to masisira kapag yung halimbawa naglagay ka nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pag naglagay ka ng mga pagkain, huwag mong isama yung mga kutsara o kaya balutin ng tin foil kasi ito yung posibilidad na masisira. Sa tester natin, times 1 lang, yung ohms lang yung gagamitin natin. Check lang natin yung magnetron kung may grounded ba siya. So hindi naman siya grounded, ayun. Dapat hindi to siya papalo Kasi kung papalo to siya, ibig sabihin grounded yung magnetron natin. Dito sa loob, pumapalo. So kapag sinaksak ko to tapos puputok yung fuse natin, i-check pa natin yung fuse. Baka kasi pumutok na yung fuse nito, hindi pa natin na check. Ito yung niya, transformer. Dito na yung primary at saka secondary. Malalaman mo yan pag saksak, yung parang tumutunog ng iba-iba. So una gumagana yung primary natin tapos secondary. So okay naman siya, pumapalo naman. Continuity lang yung tinitingnan natin dito. So pangmadalian lang itong naayos. Baka ganito kasi yung problema din sa inyo. Gusto ko lang din itong i-share para may idea din kayo. Kasi napakadali lang pala nito. Pwede lang kung sira yung magnetron natin. Ito yung natin, capacitor gumagana naman. Ayun, pumapalo ng konti. So yun lang yung palo niya kasi capacitor lang naman to siya. So okay yung tatlo, yung magnetron, transformer, at saka capacitor. So ito naman yung test natin yung kanyang tawag niya fuse. Kung pumutok tong fuse na to, ibig sabihin sira yung magnetron natin. So test muna natin yung kanyang fuse. Ayun, goods pala yung fuse natin. So ibig sabihin walang damage. So wala siyang power Okay yung magnetron, okay yung transformer, okay yung capacitor. So medyo magulo. Minsan kasi yung magnetron natin, okay yung external niya pero sa internal sira. So may last option pa tayo rito. Yung kanyang fuse sa tawag nito, sa pinaka plug sa AC cord, mayroon tong isa pa na fuse So ipapakita ko lang sa inyo, baka doon may sira.
sinishare ko na lang din to para may idea din kayo makasakali. Ganito rin yung problema. Ito, goods. So, isa na lang yung ating i-check. Testiran muna natin baka sakali may power na siya. Ayan, ganito lang yung pag-test. Continuity lang naman eh. So, wala siya. Ayaw pumalo. Ayan tingnan nyo. Ibig sabihin, wala pa itong power. So, isusunod naman natin yung pinaka-last option. Ito yung fuse. Fuse doon sa ano. Ito kasi, minsan, di ba kung magsaksak kayo sa kuryente, minsan na hindi pantay yung pagkasaksak, nag-spark. O, ito yung fuse na to. Minsan kasi, parang natabing pagsaksak. So, nag-spark yun. So, minsan dito rin na apektuhan yung fuse. Yung fuse na to. Try nyo, baka sakali walang power yung ano nyo. So, dito rin nyo titingnan itong fuse na to. Ayun hindi gumana yung tester natin. So, ibig sabihin dito yung may problema pala. Pumutok. So, possible na pagsaksak, nakatagilid yung saksakan o kaya maluwag yung saksakan. So, nag-spark. O, nagka-problema dito sa fuse. Mabuti na lang may fuse dito. Safe yung unit natin. Pag walang fuse to, wala. Sabog yung ano natin. So, try natin tong palitan. Palitan natin tong ano na to. Fuse na to. Testiran muna natin. Baka double check lang natin. Baka kasi may palo pa to. Ayun, wala talaga. Yung fuse natin, ayun wala. T8. Ayan, T8. 250 volt. T8. 8 amperes lang. Tapos, 250 volt. So, ito yung fuse natin na ipapalit. Latest. So, try natin palitan. Pag ganito yung ano nyo, try lang nyo. Ganito. O kaya, maski wala na kayong tester, pwede nyo, diretso na lang dito. Tingnan nyo yung fuse. Kung malinaw pa yung mata. Yung mata ko kasi medyo alanganin eh. So, kailangan ko talagang gumamit ng tester para sure ball. So, sa inyo, pag ganun, walang power, so try nyo, tingnan yung fuse na yun. Baka doon nagka-problema. Pag wala talaga, so need mo na talagang punta doon sa mga authorized service center. O, try nga natin. Saksak muna natin. Ayun. So, gumagana siya. So, nakasit lang to sa 1 minute. Titingnan natin kung hindi ba puputok yung fuse. Kasi pag pumutok yung fuse, ibig sabihin may problema yung magnetron natin. O, sana hindi siya puputok. Dapat antayin lang muna natin. Bilang lang tayo ng mga 1 minute. So, parang hindi naman. Ayun. Goods. Hindi nasira. Hindi pumutok yung ano natin. Kung may mga katanungan kayo o kaya gusto nyong malaman, kung kaya natin, dyan lang sa comment section. Salamat!